Good morning mga katikmi. Ngayong umaga, gagawa tayo ng asolofand. Una, gumawa muna ako ng box gamit ang simento at hollow blocks. Ito ay may sukat na 5 feet by 7 feet. Ang azola ay gagamitin natin pakain sa ating mga itik or ang peking duck. Medyo mahal na ang feeds kaya kailangan natin magtipid. Ito gawin muna natin yung isang poste. Lagyan natin ng bato para mas tumibay. Marami-rami na pala akong alaga. Nasa 50 heads na din sila. Kaya medyo aksayado na ako sa patuka. Nasa 3 kilo sa isang araw nagagamit ko. Kaya nasakit-sakit na rin yun sa bulsa. Kung magiging successful ang ating pagtatanim ng azola, makakatipid tayo. Siguro nasa 50% din ang patuka ang matitipid ko. Kaya ayos na ayos yun. Marami-rami na ring breed ang ating alaga. Peking duck, Night Brahma, Dong Tao, Kitawa, Chinese Silky, Jersey Giant, Shamo Asil, at mga pabo. Maaga tayong gumigising tuwing umaga para magpatuka. Dati, 3 beses ako magpatuka, pero dahil sa sobrang mahal ng feeds, 2 beses na lang na yun. Pero gamit ang azola, makakatipid na rin ako sa feeds. Kaya, yayaman na tayo. Yayaman daw oh. Kailangan natin magsumikap araw-araw. Iba na talaga kapag may pamilya na. Ito namang isang poste ang itayo natin. So ganon pa din sa una, lagyan natin ng mga bato para mas tumibay. Katapos na pala ako ng 4 box ng azola fund. Nasa likurang bahagi natin yun. Yung mga may kulambo. Nagtataka siguro kayo kung bakit nakakulambo ang ating azola fund. Ang azola kasi madaling masira. Nilagyan ko siya ng kulambo para hindi makapasok ang mga palaka, lamok, at suso na pwedeng sumira sa ating halaman. Nagbibigay din ito ng protection sa sobrang init ng araw at lakas ng ulan. Ang azola pala ay magandang gamitin sa ating mga alagang hayop dahil ito ay mataas sa protina, amino acids, vitamins at minerals. Tingnan nyo ang mga tinanim kong azola. Dumadami na sila. Mabilis pala itong dumami, kaya magandang gamitin bilang patuka. Nag-order na rin tayo sa Lazada ng kulambo. 4 na piraso. Gagawa pa ako ng maraming box. Ang hirap pala gumawa ng video. Dapat ang dami mo sinasabi. Naubos na ang naisip ko. Natutuyo na rin ang laway ko dahil paulit-ulit akong nagkakamali. May YouTube channel pala ako. Sana suportahan nyo. Zenobia Technique Farming nga pala. Dati, puro 45 days o broiler chicken ang ating content. Ngayon, hindi na ako nag-aalaga ng 45 days kasi medyo mahirap yun. Masyadong alagain. Pati, 100 hens ng 45 days ang alaga ko. Tapos, bala ko pa sanang gawing 200. Kaso, hindi na kaya. Inalis ko na ang 45 days. Pinalitan ko naman ang sisiyo ng Orpington. After 1 month, bumili naman ako ng sisiyo ng Rhode Island Red. Tapos, bumili naman ako ng Black Astrolabe at Barred Plymouth Rock. Tapos, saka ko palang pinag-aralan ang market dito sa Romblon. Kaso, lumabas sa aking pag-aaral na hindi pala ito magiging mabenta. Kaya hindi tayo magiging mayaman dyan. Sayang naman. Kaya after 6 months, naibenta ko na rin ang Buff Orpington, Black Astrolabe at Barred Plymouth Rock at ilan sa mga Rhode Island Red. Tapos, yung tira sa mga manoko, hinanda ko naman sa birthday ng isa kong anak. Tapos, sinubukan ko naman ang Shamo Asil at Light Brahma. Kagad ko namang nabawi ang aking puhunan sa Light Brahma at Shamo Asil noong nakapagpasisiw na sa mga ito. Sa ngayon, may nahalagaan ako na peking ducks. Nakapagpaitlog na rin ako at nakapagpasisiw. Sana, tuloy-tuloy na to. Para yumaman agad tayo. Yumaman daw oh. Tapos ko na rin ilagay ang ating mga tali para mas matibay natin ilagay ang mga kulambo. Ngayon, itry naman natin ang mga kulambo.
Buti pa yung halaman nakakulambo. Samantalong ako, kinakagat lagi ng lamok. Sana, maging halaman na lang din ako. Sayang naman. Pagkatapos nito, pwede na nating ilagay ang ating azola. Ngayon ko lang napagkanto. Ang hirap pala talagang kumita ng pera. Sa ngayon, nangangarap tayo na maging successful sa ating pinapasok na negosyo. Ayaw ko manatili bilang isang empleyado. Gusto ko, ako ang boss ng sarili kong negosyo. Kaya ako, nagsusumikap ako. Marami-rami na rin ang aking sakripisyo. Ayaw kong maging kampante sa buhay. Para sa aking pamilya, pinagbubutihan ko talaga. Ayaw kong iasa sa iba at kakainin ng aking pamilya. Ayan, malapit na matapos. Ilalagyan na lang ang kulambo. Nilagyan ko pala ng lubid. Para kung sakaling malakas ang hangin, hindi agad dito masisira. Mamaya, itatali ko rin ang nylon ang bawat sulok nito para siguradong matibay. Siya nga pala, mas magandang gamitin na tubig dito ay yung sa ulan. Kasi kung nasa Manila ka or Batangas na ang tubig ay may halo chlorine, imposible na mabuhay ang iyong asola. Chismosa si kuya oh. Tinanong niya kung mag-aalaga daw ba ako ng dalag. Sa napapanood ko, yung iba gumagamit ng cow manure o yung tain ng baka bilang pataba. Pero nasubukan ko yun, hindi effective dahil namamatay ang ating azola. Doon naman sa isang napanood ko, gumagamit siya ng tubig na pinaglagyan ng hito at dalag. At dahil wala naman nun dito, at meron naman akong mga pekendak, sinubukan kong gamitin ang mga dumi ng pekendak at naging effective naman ito. Dati, sinubukan ko rin magtanim ng mulberry at madre de agua. Nakailang beses din ako nag-cry. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ito namamatay. Sinusunod ko naman ang napanood ko sa YouTube. Sabi nga ng nanay ko, bukod sa ang gwapo ko, gwapo daw oh. Basta Mayo daw ang birthday, madali ito makapagpatubo ng isang halaman. Mukhang pati yung pogi ako, hindi totoo, sayang naman. Ayan, sa wakas, natapos ko rin. Bukas, ito naman. Pwede na tayong kumuha ng ipatanim natin na azola. Siya nga pala, ito pala ang dati kong lagay ng 45 days. Nalagayan ko na ngayon ang aking mga Peking ducks. Sira-sira natin yung mga bubong. Kailangan ng paltan. Kulang nga pala ang gumawa nito. Medyo madaling nasira yung bubong kasi hindi pa ako marunong. Dati, ang sarap ng buhay ng mga 45 days ko. Naka-anim na electric fan. Dito ko pala kukunin ang ating mga ipatanim na azola. Ayan, pulo na at ang gaganda. Sakto kasi ang sikat ng araw dito. O diba, ang ganda ng view? Wow naman! Gagamitan ko ng chicken wire para masala ang ating azola. O taro na, kuha na tayo ng itatanim na azola. Bilisan na natin ang pagkuha ng itatanim nating azola. Ganito kaganda azola ang kukunin natin. Ito palang aking mga pinaglagyan ng azola ay sirang cooler, takip na mga lalagyan, palanggana, at kung ano-ano pa. Nilagyan ko rin na kulambo para hindi pasukin na palaka at pangitlogan ng lamok. O ayan, tapos na tayo kumuha. Marami-rami din ang ating nakuha. Ngayon, ilagay na natin sa ginawa nating azola fund. Takpan lang natin na mabuti para hindi makapasok ang mga palaka. Sa wakas, tapos na talaga ang ating azola fund. Kailangan na lang natin maghintay ng ilang araw. At meron na tayong batuka sa ating mga ipik. Yun lang. Bye-bye. Ang pogi ko talaga. Hi!